Evening po. Good evening po. Nanonood din ako ng live podcast ngayon. Can you hear me clearly? Opo. Apo, clear po. Ano si Zayden sa inyo? Ito po. Ay, hindi nasa ano babae, parang lalaki. Feel free to start na. Okay. Okay po. Good afternoon po, engineer. Ask ko lang po if pwede po namin i-record po itong meeting natin. So, in case na po na may makaligtaan na answer po sa inyo kasi hindi na rin po ako magde-take ng notes po sa mga sagot ko para dire-diretso po yung ating meeting. Sige lang. Okay. So, Carl. Okay, okay na. So, yun po. Good evening po. First of all, Pag-zoom niyo introduce ako ko lang dito po. ha. Hindi. Hindi naman. Sige. Hindi naman. Sige po. Ako po si Yunay Carissa Seymoida and my groupmates po, ito po si Carl, yung long hair po, si Hello Carl po. and yung isa pa si Harvey Randel. Hello. So, lahat po kami ay third year BF Electronic Engineering students from Southern Luzon State University. Talangban po. Alam mo. So, ayun po, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, ito pong meeting na to para po sa compliance po namin sa isang activity po na binigay po sa isang subject, yung engineering management po. We are tasked po kasi to find licensed electronics engineer. Tapos po, interviewin po namin about sa kanyang profession at yung mga naging work niya po. So, yun po. Feel free to let me know once. But, ano ba kailangan niyo sa akin? Kaya niyo magawa ng parang pattern. That's all. Questions that I will answer. Parang ganun. It depends po Ako, may question naman po. Sige po. So first po, pwede po kaya kaming simple information lang po about sa inyo. Like, background lang po. Sige, background sa akin. I am an electronics engineer. Pumasa ng December 2013. We've been working, kasi ang OPting namin would start, kailan ba English? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. So I've started working around April na nga yata yung 2014, no? Because ang taking namin January, and then nag-stop ako ng paghahanap. Actually, nag-start ako maghanap March 2014. So, then the rest is history, no? Napunta ako sa mga iba't ibang projects. Then, IT, tapos meron telco, tapos admin. Yan. And then, yung nag-start ako maging leader around 5 years to 6 years from nag-start ako mag-work. Yung leader net right now, managerial-ish position ako. Ayun. Ayun, brief background. Thank you po, sir. Sir, if you don't mind po, pwede po ba ma-share niyo po work experience niyo po, tas ano po ba feeling ng licensed engineer po na ECE? Ayun. One of my work, siguro happy ako na lang. One of my working experience kasi is napunta ako sa ICT or IT department ng mga companies. Napunta din ako sa isang malaking IT department or IT company mismo. Then at the same time, nakapag-work ako sa isang local bank at international bank. No? Hindi ko na lang, okay lang hindi ko banggitin yung actuals. No? Okay. Ayun. And then, ito na lang babanggitin ko. I think, alam niyo naman, nakapag-work din ako sa smart. Sabihin ko na for the record, nakapag-work din ako sa isang telco company. Ang masasabi ko lang is, lahat naman mag-isip about it. And then you should build your expertise at the same time your passion along the way. I'm not sure kung saan static nakasakin. Sorry. Yeah. Build your passion along the way and please steer kayo dapat yung mag-steer ng ship. No? Ika nga nila, if you really want to be let's say, sa semicon or sa telco, please steer your ship towards that. At the same time, huwag nyo kalimutang magkaroon ng parang extra curricular, if I mean, extra learning. Ika nga nila continuous improvement. No? Pwedeng ang timeline nyo every year, certificate or every 6 months or every quarter. It's still up to you. No? And then, please give it your all. Kasi kung nakapag ECL loss na kayo, nasa o taking yung
nasa easy work ko, alam ko memorize. Andun yung ibibigay niyo lahat sa inyong magiging company na pagtatrabaho pa. Ayun. And then from there, siguro I was recognized. Kaya around 3.5 years from my current start work. So 2017 na I was deployed o napili ako na ma-deploy somewhere in Europe. So, nakapag-Europe abroad ako for 2 years din. Marami ako doon natutunan, lalo na yung mga culture. Siguro matututunan mo lang sa Pilipinas, pero yung kung napunta ka sa ibang bansa, yung culture nila. And then yung paano sila, kung paano pagtungo, yun yung malaking bagay na take home ko, if I may, take away ko from that experience. And then of course, iba din yung ibang lahi yung client mo, if I may. Hindi lang puro Pinoy. So, that's a different story that I could share from someone else na maliban lang sa mga tao. Ano? So may ibang tao puro Pinoy, di ba? So may experience ako na ang boss ko doon, if I may, is Lithuanian, German, mga ganyan. Ayun. Yun. Dinagdagan ko lang yung sinabi ko kanina. Um, Anything else po? Sir, since nga po na marami po kayong matagal na po kayo sa industry and marami na rin po nakasalamuhang mga since nakapag-abroad nga po kayo nasabi niyo po. Meron po ba ano po ba mga problems niyo po about po sa mga communication problems po like po sa nakikisalamuha po sa mga tao or sa mga matataas po sa inyo since kung bago pa po kayo sa company ganun, ano po mga communication problems po? To be honest, kasi doon sa naging company ko na yun, parang meron kaming pa-training about culture. Then, tinuro sa amin yung proper conduct, proper culture, tsaka proper na pakikisalamuha sa mga iba't ibang klaseng tao. Kasi sa Europe, ano yun eh, yung Europe kasi, continent siya. So, iba't iba rin yung culture per country. Although magkakadikit yung mga country niya, magkakaiba. Basta ano ba, ang may sinabi sa amin ng training, treat them as how you want to be treated yourself. So, treat them with respect, no? Yun. At the same time, dapat syempre may baon kang matinding English. No? Parang gano'n naman, parang ano naman yun. Parang magkaintindihan kayo. So, yun yung, I think, alam nyo na yun eh. So, English sharing lang. Yun. And then, syempre, first time lahat yun eh. Kasi una, bago ka ma-Europe, sa Malaysia mo na ako pinadala. Well, Asia pa rin, pero English pa rin. So, parang first time mo na super layo na Europe. So, kailangan mo din na, let's say, discipline at the same time. Kasi pag bigla ka makahawak ng pera, pa ako noon, eh, relatively, mga 24, 25 pa lang ako noon, relatively, ngayon, sa 30s na. So, dapat maging discipline ka sa sarili mo. Discipline time, be professional always. No? Kahit Pinoy yung kaharap mo boss, be always professional. Tapos lalo na ngayon, akala mo pag manager ka na madali, hindi. Kasi mas mataas na yung nakakaharap mo. So, dapat you're always maintain your professionalism, even outside, no? Medyo, nakikita nyo lang yung other side ko sa TikTok, eh. Ayun, para makareach ako ng mas batang generation. Sir, last question na po since nasagot niyo po yung next question namin ay ihingi na lang po kami ng advice sa inyo para po sa amin as an ECE student. Sige. My advice sa inyo is, bibigyan ko ng quick background para mas ma-inspire kayo siguro. ECE, ECE, ComEng, IT, CS, yan yung mga forefront na, let's say, professions when na related sa technology. Kasi sinabi natin technology, hindi lang naman yung hardware, may software, ganyan, and the combination of that. So, isa tayo, or kayo rin in the future, isa tayo or kayo sa mga pwedeng nasa forefront ng technology and hopefully mahalin yung technology mo. And then, ang pinaka-advice ko sa inyo is puntahan nyo yung pinaka-gusto nyo. Masyado tayong malawak. To be honest, ako never pa ako napunta sa Semicon. Kahit OJT, hindi pa ako napag-Semicon sa OJT. Ganun kalawak yung natin, field natin. May isang field na hindi ko talaga na-touch. Ayun. So, sana mapunta kayo dun sa... meron ba kayo major ngayon? Or wala naman? O track, parang microelectronics track, tempo track, wala naman. Wala po. Wala naman. Ayun. To be honest, mas better no? So, sana, kung ano yung passion mo, yun sana yung mapuntahan nyo, no? Of course, hindi naman natin masasabi kung ano yung future mo. So, ang lagi mo na lang masasabi, strive continuous improvement. Just, pag engineer ka na, hindi doon natatapos ang pag-aaral. Ito, marami akong inaral after ko maging engineer. Nag-aral pa nga ako ng coding. Malaking tulong yun kahit saan ka mapunta, sana matuto kayo mag-coding. C++ or Java, sana marunong kayo. Ayun. At the same time, ano pa ba? Ito
to sa telco, share ko na sa inyo. Baunin nyo yung OSI layer na kahit yun lang yung baunin yung technical, OSI layer yung 7. Sana ano nyo na yun. Transport layer, mga ganun. Sige, aralin nyo na lang ulit. Ayan. Pag pupunta na sa telco, there's a possibility na yun yung isa sa mga final questions ng technical manager. Kasi sa HR, hindi naman technical yan. Pagdating sa technical, baka yan, tanongin nyo. Baunin nyo yun. Explain nyo lang yung iba't ibang layer ng OSI. Ayun. At saka padayon lang, I think third year na kayo, 2 taon na lang. Huwag kayo ma-pressure sa board exam. Ako, ito, last na. Hindi ako natatakot bumagsak ng panahon. Natatakot ako hindi mag-take. Kasi walang mangyayari. Kasi pag bumagsak ka, ang mindset ko, pag bumagsak ka, wala nang mawala sa akin. Kasi wala nang mawala sa inyo first place. Walang nawala talaga sa amin. Pero pag there's a chance sa papasa, meron kang makukuha. And then, mas maganda yung possible opportunities and sabihin ko na din kasi in the record, yung salary, pwede nyo mapuntang meron kang PRC, yung messenger. I think that's that. All good na ba? Or all good na yung sagot? Okay na po. Okay lang po kahit pag ganito lang po kayo kung may oras na po kayo. Meron pa kayong further questions? Pwede po ma-ask kung ano po yung review center niyo po. Hindi, okay lang. Lagi ko sinasabi sa live yan. Orange. Excel. May naka-record pero okay lang. Hindi naman ako bayad ng Excel. Wala akong makukuha dyan. Oh. Tanong pa kayo, baka may tatong. Sige lang. Sorry, baka may tanong pa pa. Wala na po ako. Go Barbie. Ano po yun ulit? SLSU. Opo, SLSU po. May nag-contact sa akin dyan last Friday. Ano ba name? Baka You can stop recording na kasi chika na yata yun. Ah.